next is int function. So function is used to round a number down to the nearest integers. It removes the fractional part of the number, leaving only the integers portion. So yung syntax natin, int, open parenthesis, close and open parenthesis, then value. So ano nga ba yung value? Value is a number you want to round down. So ito yung value na i-round down mo sa nearest integers. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung integers is a whole number that is not a fraction. So syempre yung fraction is not a whole number. So pag ito, kung makikita nyo dito sa column sa A8, sa cell A8, fraction to siya. So pag naging 250 siya, yan yung tinatawag na integers. So dito sa basic usage of the int functions, so suppose you have the number of 250 point blah 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 and you want to round it down sa pinaka nearest integers niya. So you can use the int function. So ganyan lang. Sobrang dali lang niya, guys. Int. So pwede mo siyang i-type if you want. Yan. So ito yung narounda niya sa pinaka nearest integers. So sa madaling salita, yung int function is i-round down niya lang yung mga fractions na meron ka. So very useful to sa mga accounting na nagko-compute ng ilan years na ba, 'di ba? May mga point something 'yan. Total years na accumulate nila sa loan. So ganon. So lagay ko yung formula. So next, using a cell reference. So ganon, same formula lang din siya, pero cell reference na yung gagamitin natin to. So kunyari, for example, if you have a cell, let's say sa A14 meron kang 250 point something ganyan na point, and you can use the int function para i-round down. So sobrang dali lang, i-click nyo lang dyan or i-type nyo A14 kasi using cell reference, then ganun pa rin yung kakalabasan yan. So di ba sobrang dali niya. So sa madaling salita, yung int function is round down lang ng mga fractions na meron kayo sa Excel nyo or sa spreadsheet. So how about combining the int function with other functions? So sabi ko nga sa inyo, guys, lahat ng formula na pag-aaralan natin dito, pwede nating pagsama-samahin. Pero hindi ko pa masyadong tinuturo dahil baka medyo maguluhan kayo. So let's focus sa basic muna, then up to sa advance ng creating na formula. So dito, for example, i-combine natin lahat ng cell na to, 'di ba? Tapos hanapin natin yung total, then i-round down natin sa pinaka nearest integers, 'di ba? So yung magiging niyan, formula is int, then sum, range natin to lahat, then dalawang open close parenthesis. So bakit dalawa open close parenthesis? Kasi dapat laging yung open parenthesis, tandaan nyo to, guys, yung open parenthesis dapat laging may kapartner yan na close para maging effective yung formula. So nilagyan ko siya ng sum. So 'di ba, pag magko-compute tayo ng complex formula, uunahin natin i-compute or i-calculate yung nasa inner part. So yung sa inner part niya is sum. So meaning isasum niya muna lahat yung A20 to A23 na values bago niya i-round down sa pinaka nearest integers, which is yung int function. So ang magiging sagot is 382. So pag sinamba natin to, dapat ang sagot dito is 382 point something. So yan. So tama naman yung formula na ginawa natin. So yun lang, guys, sa int functions. Napaka basic niya pero importante ito sa mga spreadsheet. So sabi ko nga sa inyo, lahat ng formula ginawa dahil may mga function yan. So madidiscover nyo yan sa trabaho nyo kung meron kayo. So see you sa next video, guys. So bye, yun lang.